lahat, narito po tayo upang ating proteksyonan ang ating pong lalawigan at para po manawagan din sa media sector para po tulungan kami na ating pong pangalagaan ang ating pong lalawigan ng Oriental and Occidental Mindoro. Nakakalungkot po na sinasabi na hindi daw po alam ng ating Secretary, Secretary Atienza, ito pong 25-year moratorium ng Oriental and Occidental Mindoro. Ako po mismo ang nag-abot ng isa sa mga kopya ng ating pong moratorium. Ako rin po ay nag-abot ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan opposing yung large-scale mining sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Pero all of a sudden po sinasabi na hindi daw po nila ito alam. Nakakalungkot din po na after na mag-grant ng ECC ay ngayon po humihingi ng dialogue. Di po ba dapat before mag-grant ng ECC ay alamin ang pulso ng taong bayan? Alamin ang pulso ng mga leader ng ating pong lalawigan ng Oriental and Occidental Mindoro. Di po ba pag tayo ay pupunta sa isang bahay, tayo po muna ay kakatok? Nakakalungkot din po na parang trespassing po ang nangyayari. Wala pong proper consultation sa ating leaders ng ating lalawigan. Ito po ay trespassing. Kahit po tayo ay presidente ng Pilipinas, kailangan din po tayo ay pumatok bago tayo pumasok. So ang aming pong hiling, magrespetuhan po tayo. Respetuhin po natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang lalawigan. Kung ang sinasabi po ng ating mga leaders, ang sinasabi po ng bawat sektor ng lipunan ng lalawigan ng Oriental Occidental Mindoro ay ayaw sa pagpilitan, respetuhin po natin ito. So mutual respect po ang aming hinihiling at sana po sa lalong madaling panahon ay ma-revoke na itong ECC na ibinigay sa Intec Resources. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Vice Governor S.C. Aceron.